Yes, clear. Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Walang may gusto na magkaroon ng World War III dahil sa sobrang advanced ng teknolohiya at mga armas, lalo na ang mga tinatawag na atomic bomb na maaaring gumunaw ng mundo. Naku po! Noong Hunyo 14, 2025, alas 9:23 ng umaga, isang araw na sana'y tahimik sa South China Sea, hanggang sa isang Chinese warship ang biglang umatake ng bilis at halos magpasimula ng World War III. Ang USS Princeton, isang Amerikanong destroyer, ay nasa kalagitnaan ng routine patrol. Pero hindi nila alam, may utos na palang galing Beijing. Harangin ang mga Amerikano, palabanan sila. At dito na nagsimula ang tensyon na pwedeng sumabog sa isang all-out war. Gamit ang pinaka-advanced na SPY radar system, nakita ng Princeton ang isang Type 052D Chinese destroyer, tinawag na Juncheng. Mula sa 18 knots, bigla itong bumilis sa 30 knots. Halos 90 segundo lang ang pagitan. Ibinigay na ang utos ng Beijing. Harangan ang mga Amerikano, pataubin sila kung kinakailangan. Ngunit hindi nila alam ang mga kalabang haharapin nila. Ang buong Nimitz Carrier Strike Group, 180 milya ng layo ang layo nila mula sa Chinese territory, nasa international waters. At gaya ng misyon nila sa loob ng 75 taon, panatilihin ang kalayaan sa dagat. Protektahan ang 3.4 na trilyong dolyar na trade routes. Ang mga destroyer na USS Chunghun at USS Kidd agad pumwesto sa paligid ng carrier. Sa gitna, USS Nimitz, 1,104,600 na toneladang halimaw na may dalang 90 advanced aircraft. Isang floating city of death. Pagsapit ng alas 9:35, may nakita ang Hawkeye, mga eroplano mula sa Chinese carrier Shandong, lumipad papuntang timog. J-15 fighters, mukhang may plano ang China. Pero may problema, hirap ang J-5 sa pag-angat. Dahil sa ski jump launch, kaunti lang ang fuel at armas ang pwede nilang dalhin. Sa madaling salita, kulang sa suntok. Habang sila'y lumalaban sa hangin, sa ilalim naman ng dagat, may gumagalaw. Isang Type 039 submarine, pero sobrang ingay. Para kang nag-drive ng truck sa ilalim ng tubig. Nagsimula ng bumuo ng wall formation ang mga Amerikano. High, mid, low altitude layers. Lahat konektado gamit ang link. Ibig sabihin, kung may nakita ang isa, nakita na ng lahat. Ang mga Chinese J-1s, nakadepende pa rin sa voice comms at radar na parang pang-10. Samantala, ang FA-18 fighter jets, parang ghost fighters sa langit. Lumilitaw, nawawala, doble, 3, 5. Pumasok ang EA-18 Growlers, electronic warfare aircraft na kayang guluhin ang buong radar at comms ng China. Sa mga Chinese screens, kalat-kalat, ghost contacts. Di na nila alam kung alin ang totoo. Pagdating ng alas 9:47, lumagpas sa linya ang Chinese destroyer Jiangshan. Nag-lock ang radar nila sa USS Nimitz. Isa itong fire control lock, ibig sabihin, nakatutok na ang baril nila. Isang pitik lang, gera na. Pero ang sagot ng Amerika, disiplina. Hindi sila bumanat agad. Pero naka-ready na ang Princeton, 122 vertical launch cells. Isang pindot lang, wala na ang Jiangshan. Isang J-5 pilot ang nagpakabarako. Lumipad papalapit sa F-18 at sinubukang i-thump ito. Isang aggressive pass. Pero ang American pilot, calm, roll inverted, tapos boom, nasa 6 o'clock position na siya ng J-15. Nakikita na ng missile seeker ang heat ng engine ng kalaban. Isang pinduot lang, tanggal. Pero hindi siya bumanat. Profesional. Ibang klase talaga ang Top Gun pilots. Sa ilalim ng dagat may sorpresa. Isang Virginia-class submarine. Tahimik na sinusundan ang buong Chinese formation sa loob ng 8 araw. At sa hudyat ng Amerika,
Umangat ito mula sa dagat, parang balyena, harap na harap sa Shandong. Hindi ito aksidente, ito ay psychological warfare para ipakita, kahit anong gawin nyo, andito kami at wala kayong nalaman. Sa oras na 6:23 ng hapon, umatras na ang Chinese Carrier Group. Sa opisyal na salita nila, tapos na ang exercises. Pero alam nating lahat, hindi ito tagumpay. Isa itong malupit na sampal ng realidad. Sinubukan nilang hamunin ang US Navy sa karagatang di kanila. Ang kapalit? Isang leksyon na hindi nila malilimutan. Alam natin na ang China at Amerika ang may pinaka-advanced pagdating sa kagamitang pandigma at ang dalawang bansang ito ang tinaguriang magkaribal sa kung sino sa kanila ang pinakamalakas. Pero alalahanin natin na ang Amerika pa rin ang pinakanangunguna pagdating sa usaping digmaan. Hindi lang sa may sapat na kagamitan, may sapat din silang karanasan. Kaya kung sakaling magkaroon man nagpaghaharap ang dalawang bansang ito, sino sa kanila ang sa palagay mo ang mananalo at mangingibabaw pagkatapos naglabanan? I-type mo na yan sa comment section para malaman din namin. Kung gusto mong mas maraming kwento ng mga lihim na bakbakan, teknolohiyang pandigma, at real-world military showdowns. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Ito ang tunay na kapangyarihan sa likod ng kalayaan. Welcome to the modern battlefield. Bago tayo magtapos ay big shoutout po muna sa ating mga top commenters at new subscriber. Shoutout kina. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.